I'm gonna go in. I'm gonna jump in. I'm gonna jump in. I'm gonna... Hello. Excuse lang. Mangi-istorbo lang ako. I'm just doing a social experiment. Actually, practicing myself kung kaya kong mag-relay ng message by asking questions. Would it be okay? At short time lang. Meron nga palang mic. I'm also recording, by the way. Pero yung, nito, kung okay sa inyo, upload ko yung, yung video natin. Bali, naka-dual cam pala. So, it's up to you. Pagka hindi nyo gustong i-upload, hindi ko i-upload. So, okay lang. Few questions lang. Balahin ko kayo. Alam ko maganda yung conversation nyo, pero, try ko lang. Okay lang. By the way, I'm Kuya JB. Your name? Kahit nickname lang. JJ. JJ, pares J. How about you? Daphne po. Daphne. JJ, Daphne. Alright. So, general question for the both of you. So, pwedeng same yung answer nyo, pwedeng magkaiba. Wala namang mali or tamang. So, first question is, what do you think will happen to a person once he pass away? Pagka namayapa na siya. Totoo yung mic. Medyo mabigat ba? Unang question, mabigat. Napaisip ako doon bigla. Siguro, sobrang general din ng answer, like common answer din na once na namayapa yung isang tao, sabi nila na kind of pinapaniwalaan ko rin na yung soul nila or like yung spirit nila is still wandering here dito sa atin for like 40 days, I think. Yung sinasabi nila yung sa 40 days daw na gano'n. So, ayun, feeling ko, yun yung nangyayari. How about you, JJ? Ako sa tingin ko mapupunta lang sa heaven tsaka sa hell. So, it's either heaven or hell. How about you? Balik ko kay Daphne yung tanong. How about you? Do you believe in heaven and hell? Siguro, medyo, hindi masyado, pero like... Not sure. Not sure. Pwedeng meron, pwedeng wala. Tama, pwedeng meron, pwedeng wala. So, yun. Ganda naman ang sagot niyo. So, actually, yung 40 days, ngayon ko lang narinig yun. Or siguro narinig ko na dati, pero hindi ko lang ganong pinansin. So, definitely, inevitably, lahat tayo magpapass away, no? Walang excuse. Yeah. Lahat tayo makakaranas. Iba-iba lang yung oras. So, different timing. May follow-up question ako. Sakto to kay JJ. So, naniniwala ka na may heaven and hell. Kasi Daphne, medyo 50... May bagong term yung mga kabataan ngayon, 6'7". 6'7". Medyo so-so lang. Hindi sure, not sure. So, tingin mo, JJ, anong kailangan gawin ng isang tao? Siyempre, mas gusto natin mapunta sa langit, no? Anong kailangan gawin ng isang tao para mapunta sa langit? May idea ka? Sa tingin ko, maging mabuti, gumawa ng tama sa kapwa, ganyan. Mag-spread ng positivity sa lahat. So, may tawag doon doing good deeds, being obedient. Tapos yung moral code, moral ethics, na maging mabuting tao. How about you? May idea ka? Wait, explain ko siguro muna. Siguro para may idea si JJ eh. Yung heaven, ang pangako ng Diyos na create ng lahat ng to, peace of mind, rest, love, happiness, and joy. So, imagine mo yung counterpart nun, yun yung hell. So, pero bigyan kita example ng hell. Ang hell is usually yung tinatakasan ng tao dito. Pagka yung, nakarinig na kayo ng medyo younger individuals na nag-commit ng suicide, bata pa lang nakaranasan ng depression, anxiety, stress. What more yung mga medyo may edad. Kaya lang medyo siguro na sana yung mga may edad na kayanin. Pero yung mga bata, dahil di sila aware, tas ganun kabigat na yung nararamdaman nila, napipilitan sila, napapersa sila, maabot sa puntong taking their lives. So, anxiety, stress, depression, sadness, sorrow, envy, jealousy, anger, hatred, all of those things, yun yung makukuha ng tao papunta sa hell. The saddest part, hindi nila alam na pagka tinakbuhan nila dito sa mundo, doon pa din sila papunta. So, yun yung saddest part. Unfortunately. Pero, kagandahan, unti-unti, may nagre-reveal ng katotohanan. So, yun yung hell, which means hindi maganda para sa isang tao. Tapos yung heaven, kung totoo yun, parang yun yung pinupursu natin eh. Parang dito rin sa mundo, parang yun din yung gusto natin eh. Happiness, peacefulness, tapos pahinga, rest, and pagmamahal. Diba? So, yun yung option. Ngayon, kung
tingin mo, saan mas maganda mapunta? Doon sa hell or sa heaven? Siyempre sa heaven. Sa heaven. May idea ka, pwedeng may napulot ka doon sa sinabi ni JJ, pwedeng baka may sarili kang idea, pwede rin share. How about you? May idea ka paano makapunta ang isang tao sa heaven? Baka may nadinig kang idea. Siguro, paano makapunta sa heaven? Siguro, doing what makes you happy. Kagaya nga po ng sinabi nyo kanina na kapag masaya, kapag ginagawa mo yung nagpapasaya sa'yo or making you peaceful, ganyan, pupunta ka sa heaven. So, feeling ko, yun din yung magiging dahilan kung paano ka makakapunta doon. Kasi, maikli lang naman yung panahon, hindi mo alam kung kailan ka mawawala and all. So, Exactly. just do the things that makes you happy. Kasi, yun, kapag masaya ka, hindi mo rin naman naiisip yung mga problema mo eh. So, feeling ko ganun. Yun yung pwedeng potential na Yes. way. Agree ka doon? Pwede rin, no? So, maganda yung sinabi nyo. Actually, positive naman siya. Both, parehas. Magkaiba lang ng perspective, pero positibo parehas. Kaya lang, may tanong ako. Ang isang kasalanan ba, dapat siyang bayaran o hindi? Paano? Pasimplihin ko. Para mas madaling sagutin. For example, dito sa mall na to, si Kuya JB. Ano ba pinakamahal dito? yung ATM machine. Tinangay ko yon. Nahuli ako ng CCTV. Inuwi ko sa amin, tapos pinuntahan ngayon ako ng mga pulis. Kitang-kita ng CCTV na ako yung kumuha. Ngayon, dinala ako sa presinto, gumana yung kaso, tapos, hinatulan ako ng judge. Ang hatol sa akin ng judge ay panghabang buhay na pagkabilanggo. Tingin nyo, nararapat ba sa akin yung parusa ko? JJ? Tingin ko, opo, kasi gumawa ka ng hindi karapat dapat. So may kinuha akong bagay na hindi akin. Ang masama, maraming pera yun, ATM yun. So malaki yun, malaki. How about you? Anong tingin mo? Dapat ba ako sa punishment or hayaan lang dapat ako? Siguro, first of all, kung may process kasi siya. So bago ka hatulan ng sentence, like ganyan, chine-check muna nila if ano yung reason bakit ginawa ng tao yung ganong bad deed, di ba? So, kung ginawa niya yon dahil sa meron siyang mabigat na pangangailangan and all, feeling ko kahit papaano may chance na hindi habang buhay na pagkakabilanggo. So, siguro lesser. Ganun. Parang magiging lenient. Depende doon sa situation ng taong gumawa ng kasalanan. So, for example, dumaan sa due process, may lawyer, may defense, may prosecutor, tapos conclusion, in reality, dapat magaang. Kasi baka mamaya, kailangan ng pera dahil may sakit sa pamilya, emergency, di ba? So, pwede rin mangyari. So, pero either way, doon sa sinabi mo, tsaka sa sinabi mo, deserving ako doon sa punishment, sa'yo naman, baka pwedeng mas lesser yung punishment. Pero may punishment pa rin. May punishment pa rin. Okay, yan, gets. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Simulan ko muna kay JJ. Ngayon sa panahon ngayon, gentlemen's first, hindi ladies first. Yung tatlong question to, pero both of you, JJ, nakapag-sinungaling ka na sa buong buhay mo? Siyempre po. Exactly. Guilty ako. Guilty. How about you, Dap? Yes po. Yes, din. Nakapag-isip ka na ng masama sa kapwa? Opo. How about you? Yes. Minsan, yung pag-isip natin ng masama sa kapwa, coming from retaliation, minsan may nakagawa sa atin ng hindi maganda, hindi ako papayag, parang mali yung ginawa mo sa akin. Parang tama sa feeling, no? Pero nakapag-isip pa rin tayo. Guilty ulit. Guilty. Tapos, may nasabi ka na ba sa kapwa mo na masakit? Opo. How about you? Yes. Nung dati, mabanggit ko lang, magpo-40 na ako eh. So, medyo may edad na ako. Kaya Kuya JB talaga. Yung panahon ko, napakadami ko nasabihan ng di maganda. Parang may mga napatay na ako sa isip ko. Yung tipong, nag-iisip ako ng kung paano gagawin, paano makakaganti. So, kung titignan nyo, lahat tayo yung may nagawang kasalanan. And alam nyo ba yung katotohanan? Every one of us, lahat. No one is excused. And
I just want to share with you a good news, but wag niyong take ito na written in stone. So you can decide if you're going to investigate kung totoo yung sinasabi ko or hindi. Is it okay na mag-share ako sa inyo ng magandang balita? So all of us are sinners. Nagkasala tayo. So sa Bible, written 2,000 years ago, yung Old Testament more than pa, tapos yung New Testament mga more or less 2,000 years ago, nakasulat doon na we all have sinned. We fall short of the glory of God. Sa James chapter 2 verse 10, nakasulat, whoever follows the law, the whole law, ibig sabihin doing good works, being obedient to God, but miss one point, is guilty of all. So ibig sabihin, nung nagsinungaling tayo, hindi na tayo magiging righteous. Kasi kailangan ang righteous, perfect, and holy. And the Bible is telling us, no one among us could be perfect, holy, and righteous. Agree kayo doon? Kasi every time, or in the future, someday, one day, we fall short. May madadal pa tayo, it's either dahil sa ibang tao, nag-react tayo, but in reality, hindi pa rin maganda yung nagawa natin. Kumbaga, hindi natin gusto talagang gawin yun. Napilitan lang tayo, natulak lang tayo sa position na yun. Kaya parang, gaganti ako. Kasi ang bigat na sa pakaramdam. So, in a way, somehow, magkakasala rin sa future. Ngayon, nakasulat sa Bible, sa Romans chapter 6, verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God, yung gift, regalo, is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yung first line, the wages of sin is death. Ibig sabihin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung tayo nagkasala, may karapatan yun na kabayaran sa mata ng Panginoon na lumikha sa atin, death ang kabayaran nun. So, ibig sabihin nun, lahat tayo bound to hell. Kasi if we pay for our sins by our lives, hell ang punta natin. Kasi ibig sabihin, tayo magbabayad ng kasalanan natin. This is the good news. Sabi ng Panginoon, ng Diyos Ama, naniniwala kayo yung Diyos na naglikha ng lahat ng to, universe, earth, living things, and human beings, are outside time, space, and matter. Kasi in time, space, and matter, sino nag-calculate? Sino nag-create? Tao. Diba, nag-calculate ng time, tao. Space, kaya nagkaroon ng space, kinalculate, lumabas yung space. Kumbaga, ito may space, tapos may matter. Lahat yon galing sa isip ng tao. Ibig sabihin nun, ginawa yun ng tao. Pero tayo, creation tayo ng Lord. Ibig sabihin, outside si God ng time, space, and matter. Ibig sabihin, God can see the future and He saw the future. That's the reason why He needs to send His own self through His Son, kasi walang maliligtas kahit isa sa atin. Sabi ng Panginoon, ako nagagawa ng paraan. So this is the good news. Lahat ng kasalanan ni Daphne, everything, past, present, tsaka yung future, pati yung kay JJ, pati yung kay Kuya JB, even all of us. Lahat ng kasalanan natin, kukunin ng Panginoong Jesucristo, Diyos Anak, ilalagay niya sa sarili niya, tapos the wages of sin is death. Ngayon, yung death na yon, death ng buhay niya, ang magiging kabayaran ng lahat ng kasalanan ni JJ, Daphne, at Kuya JB, lahat tayo. Tandaan niyo to, past, present, and future. Ibig sabihin, pati yung sa hinaharap mong pagka nadapa ka, nakapagmura ka, may nasabihan ka ng masakit na salita, may naisipan ka na gaganti ako doon, mali yung ginawa sa akin, o yung masama siyang tao, naisipan mo ng masama, pati yun babayaran ng Panginoon, at saka binayaran niya na. So sabi ng Panginoon, kung ang kabayaran ng kasalanan ng bawat tao ay buhay, hindi ako papayag na si JJ, si Daphne, si Kuya JB, si JB ang magbayad nun kasi total separation yon. Ibig sabihin, instead na mapasama sila sa akin sa heaven, sa hell sila mapupunta. So, what I'm going to do is I'm gonna take your sins from you and your sins as well and everyone's sins, and I'm gonna pay it by my life. So, ang sinabi ng Panginoon, babayaran ko lahat ng kasalanan nyo para absuelto na kayo. Kasi pagka kasi pinatawad lang kita, JJ, andun pa rin yung kasalanan. Hindi siya nabayaran. Walang fulfillment ng wrath ng Panginoon. So, dapat yun may kabayaran. So, ginawa ng Panginoong Diyos, binayaran niya yon ng sarili niya. Ngayon, 100% yon.
Second question, or hindi pala second question, dami ko ng question, sorry. Follow-up question. Pagka binayaran ng Panginoong Diyos, lahat ng kasalanan mo, Daphne, mabalik na tayo. Lahat ng kasalanan mo, Daphne, ilang kasalanan pa ang natitira sa'yo? Isa pa. Okay. Kung binayaran ng Panginoong Diyos, lahat ng kasalanan Okay. mo, ilang kasalanan pa yung natira sa'yo? Wala na. How about you, JJ? Wala na po. Wala, exactly. That's the good news of God. Binayaran niya lahat ng kasalanan nyo, wala nang natirang kasalanan na nasa inyo. Ngayon, pati sa akin, including ako, Lord, pasama ako. Anyways, kung binayaran niya lahat at wala na tayong kasalanan, tingin mo, JJ, ito sa'yo na, tingin mo, saan tayo mapupunta? Saan tayo deserve pumunta? Sa heaven or sa hell? Sa heaven po, pero sabi po sa sa Bible, Sige, yung earth po yung magiging bagong heaven. Bali, i-restore niya po lahat po na nasa earth. Tapos gagawin niya po ang bagong magkakaroon ng New Jerusalem, New Heaven, and New Earth. Ano na yun? Kumbaga parang magandang problema, pero latter part na yon. Ang first na magandang problemahin natin is, paano tayo makakapunta doon sa heaven? Tama? And then, eventually, pagka save na tayo, regardless kung anong gagawin ni Lord, kung ito i-restore niya, tapos dito pa rin tayo, all goods pa rin. At least sa Kanya tayo. Pero, doon sa tanong, ang sagot mo heaven? Kung binayaran ni Lord ang lahat ng kasalanan mo, clear na tayo doon sa kasalanan, deserving tayo ng heaven. How about you, Daphne? Yes. Yes din. Ngayon, tignan nyo to. Ang tawag doon, grace. Grasya ng Panginoon. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, For ye are saved by grace through faith, not of works. Sorry, not of yourselves muna, not of yourselves. Tapos yung verse 9, not of works, so no one can boast. Let me just repeat it one more time. Ye are saved by grace through faith, not of yourselves. It is the gift of God. Nalimutan ko yung the gift of God kasi importante yon. And then yung verse 9, not of works, so no one can boast. Naalala mo yung una sabi mo, doing good works, being obedient, gumawa ng magandang bagay sa tao. Kaya hindi ganun ang ginawang setup ni Lord is kasi balang araw sa Judgment Day, pwedeng gamitin ng tao yon para magmalaki sa Panginoon. Kasi anong nangyari, instead na siya yung magsasave, parang ikaw yung nagsave sa sarili mo. Parang nilagay natin sa sarili natin yung eternal life. Meaning, sa isip natin dati, we can gain eternal life, we can achieve eternal life, we can earn eternal life. But the truth is, eternal life can only be received from God. So, yun yung totoo. And hanggang kagandahan doon, tinanggal sa atin ng Panginoon yung bigat, tsaka yung burden. O yun, same lang pala yun, bigat yung burden na kailangan kong magsimba araw, linggo-linggo, kailangan kong gumawa ng mabuti sa kapwa, kailangan kong magpabautismo, kumbaga ang daming requirements na kailangan mo sundin, tinanggal ng Panginoon yun. Kung ang pag-uusapan natin ay salvation o yung eternal life. Nasusundan nyo? Medyo malino ko ba na mapaliwanag? Sorry. Ngayon, yung pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon na eternal life, ang tawag doon, free gift. At saka ilang beses din inulit ng Panginoon yun. For example, itong Gatorade na to, halimbawa, $1 billion to. Example lang, hypothetical lang. Kung nilagyan ko lang ng value. Itong drink na to. Nilagyan ko lang ng value. Tapos, binigay ko sa inyong dalawa na atin na kaya, so, $500 billion. Sige. Halimbawa, binigay ko sa inyo yan. Ngayon, yung regalo ko na yan, may kondisyon, may requirements ako. Kailangan yan hindi mauubos sa loob ng 20 years. Pangalawa, kailangan niya pinupunasan every Wednesday. Tapos kailangan yan pinapaikot every 12 midnight. 3 beses. Tapos pag may na-miss kayo na isang bagay, doon sa pinapagawa ko na yun, may na-miss kayo na isa, babawiin ko sa inyo. Matatawag ko ba yun? Matatawag ba natin yun na free gift? Because there's a requirement. You need to earn for it na. Kasi you need to follow the requirements that I set up. Sa human theology, ganun yung nangyari. Pagka may na-miss kang requirements, hindi ka na raw ililigtas ng Panginoon. But the Bible is telling us, it's not in our hands. It is in God's hands. Sabi ng Panginoon, ito yung tunay na gospel. Ito yung good news. Bibigay ko ito, halimbawa, $1 billion ulit ito, ha? Tapos kayo na bahala kung paano nyo hatiin dalawa. O sa inyo na yan. No strings attached. Is it a free gift?
Sa inyo na yan, no strings attached, wala akong requirements, kung anong gusto nyo gawin yan, sa inyo na yan. Is it free gift? Libre ba siya na regalo? Or may hiningi akong requirements? Free gift. That's the gospel. That's the good news of God. Ngayon, in reality, yung sinasabi mo kanina na good works o paggawa ng mabuti sa kapwa, yun na lang ang magiging resulta ng salvation. We are not doing good works, being obedient, to be saved. But we are doing good works, following God, obeying God, because we are already saved. Sign of gratitude and thankfulness, not a way to earn it. Medyo malinaw yan, na hindi natin pala kailangan pagtrabahuan ang eternal life kung hindi binigay na sa atin ng Panginoon. Bigyan ko sa ng analogy. For example, naglalakad ka, nauna ka sa akin, hindi tayo magkakilala. Sa freeway, not sa freeway kasi NLEX yun eh. Let's say dito sa highway. Kaya lang sobrang daming stress ka na, problemado ka, naglalakad ka, tapos tuliro ka na, may kailangan kang bayaran, so hypothetical lang, tapos naglalakad ka, nakatingin ka lang sa baba, hindi mo alam, naglalakad ka na sa gitna. Tapos ako naman nakasunod ako sa'yo, kaya lang may truck na parating na wala ng preno. Kaya lang, mababangga ka sana. Pero dahil nasa likod mo, hindi mo ako kilala, tinulak kita. Pag tulak ko sa'yo, ako yung tinamaan ng truck. Ako yung namatay, dapat ikaw sana. Tingin mo, dun sa buhay na inalay ko, ano yung maiisip mong gawin? Or maiisip mo? Kunyari, nakatumayo ka na, tapos nakita mo ako nakahandusay. Patay. Anong tatakbo sa isip mo? Tatakbo sa isip. Medyo parang parang hindi normal na isipin. Pero ano lang, hypothetical kung ano yung pasok sa isip mo. Kung may tumulak sa'yo, ikaw nabuhay, siya yung namatay, hindi mo siya kakilala. Anong tatakbo sa isip mo, tapos anong gagawin mo? Para sa akin, sa tingin ko, magiging kasalanan ko eh. Sasaluhin mo yung bigat. Sasalin ko yung kasalanan ko kasi ako dapat yung andun eh, nakalandusay dun eh. Okay, so magandang point of view yun. Aside from that, wala na? Wala na. How about you, kung sakaling ganun yung scenario? Si JJ naman tumulak. Pwede kayo magkakalala, halimbawa ni JJ. May tumulak sa'yo, biglang siya yung napahamak, ikaw naman yung nabuhay. Actually, same lang din nung sinabi niya na parang magiging feeling ko na sa akin, ako yung may kasalanan kung bakit gano'n yung nangyari. Okay. Actually, maganda yung sagot nyo. Honest answer kasi yon. Galing sa puso, galing sa isip nyo. Tsaka yung spur of the moment question, yun talaga yung pumasok. Pero tingnan nyo to. Tingnan nyo kung magme-make sense. Yes, magigilty tayo. Tama? Makakaramdam tayo ng compassion, maawa tayo sa tao. Dapat ako yun eh. Ba't ganun? Pero sasagi ba sa isip natin na thankful ka din dun sa tao? Bakit niya ginawa yun? Pwede ka ba, meron bang part sa puso mo na parang pasalamat ka dun sa tao na nagligtas sa'yo? Siguro may part talaga. May part talaga. Kasi, syempre, dun mo marirealize na meron pang buhay after ng mga problema and all na dumating sa'yo. So, yeah, feeling, meron. How about you? Ganda nun. At least meron part, no? Sa'yo, meron din, o Sa tingin ko, magpapasalamat ako kasi parang dahil sa kanya may second chance pa ako para magbago eh. Exactly. So, yun. So, meron ng dalawang option ngayon. It's either, hindi pala it's either, actually pwedeng possible parehas mangyari na guilty, tapos compassionate ka sa tao, tapos and then thankful at the same time. Kasi, syempre, pagka na-realize mo na, wait, buhay pa ako Teka, ba't ako buhay? Bakit? Parang, no, may susunod ako na follow-up question doon. May isip mo rin ba, or darating din ba sa thought process natin, or sa mindset natin na, sino yung tao na yun? Bakit niya ginawa yun? In other words, may chance ba na eventually, pagka nag-sink in na, medyo nakalm na yung pangyayari, na itry kilalanin yung taong nag-alay ng buhay para sa'yo? At some point, feeling ko yes. Yep. Kasi syempre, hindi mo naman kilala yung tao, so mapapaisip ka, bakit niya ako tinulungan ng ganon? Tapos, syempre, yung imbis na ako, siya yung sumalo, yung ganon. So, syempre, mapapaisip ka kung sino yung tao. Yes. How about you, JJ? Same. Actually, pares tayo. Same din. Tapos, at the same time, pwede rin nating isipin kung may pamilya ba yung naiwan. Ha?
In other words, kikilala natin, aalamin natin, bakit? Ano ba yun? Random ba na nangyari yun? Or pinagmamasdan ba niya ako? Tapos may compassion ba siya sa akin? Ba't niya ako tinulak? So, in other words, kikilalanin natin kung sino yung nagligtas sa atin. Tama? Ngayon, yung halimbawa nakilala nyo na yung tao na yon. Let's say, may pamilya pala. May pamilya pala. Tingin nyo, gagawan nyo ng mali yung pamilya ng tao na yon. Hindi, di ba? Hindi mo gagawa ng maling bagay o masamang bagay ang isang taong gumawa sa'yo ng mabuti. Diba? What more God? So, ang papupuntahan lang nung yung analogy na sinasabi ko, if God given us eternal life for free, would you think or do you think na deliberately we're gonna go against Him? Pero, sabi ng Panginoon sa Psalm chapter 37, verse 23 and 24, okay lang madapa, Daphne. Okay lang madapa, JJ, sa hinaharap. Bayad ko naman na yon. Tapos, ako din naman na mag-aangat sa inyo. Sabi sa Psalm chapter 37, verse 23, the steps of a good man was ordered by the Lord, He delighted in His way. Pero yung verse 24, ang pinakamasarap sa pakiramdam. Though he fall, he shall not be utterly cast down. I, the Lord, upholdeth him in my hand. Ano ibig sabihin nun? Though Daphne fall in the future, it's okay. I will not throw you down to hell because I'm the one who's holding you, including you, JJ. Though JJ fall short of my glory, it's okay. Nakita ko na yun sa hinaharap. Mangyayari yun. But the only thing is, I'm going to save you. And if you allow me to save you, I already did. Sabi ng Panginoon, sa John chapter 3 verse 16, baka familiar kayo dito sa verse na to, baka ikaw familiar ka dito. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, so we can never perish, and we will have eternal life. Sabi sa John chapter 6 verse 40, this is the will of Him that sent me. Si Lord Jesus Christ nagsasalita. This is the will of Him that sent me. Ito yung will nung nagpadala sa akin, which is yung Diyos Ama. Whoever seeth the Son and believeth on Him shall never perish and may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Ibig sabihin, whoever believe in our Lord Jesus Christ that He is Lord and God and one and only Savior is already saved. Sa akin, ang simpleng explanation ko na para mas mapasimple, parang sinasabi ng Panginoon, JB, pagka sumuko ka na ikaw yung tigapagligtas mo, at sinuko mo na sa akin na ako na yung tigapagligtas mo, save ka na. Medyo dumali ba yun? Ibig sabihin, wala pala JB Lord, wala pala sa kamay ko yung eternal life, nasa iyo pala. O sige, ikaw na. Ganun lang kasimple. Pagka tinanggap natin ang Panginoon na Siya yung magliligtas sa atin at hindi tayo, we are saved. And the Holy Spirit will dwell inside of you. Importante yung Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit yung seal ng eternal life mo, JJ at Daphne. Pagka tinanggap mo ang Panginoon na iyong tigapagligtas, yung Holy Spirit mananahan sa'yo, and the Holy Spirit will convict you. Satan will condemn you. Halimbawa, JJ, may nakagawa sa'yo ng mali, tapos, naisip mo gumante. Tapos, naisip mo na yung mga gagawin mong pagganti sa kanya. Tapos bigla mo naramdaman, pakasama akong tao. That's Satan condemning you. The Holy Spirit is going to tell you, hindi maganda sa pakiramdam na JJ, huwag mo nang tuloy. Kaya mo yan, hayaan mo na siya. The Holy Spirit will convict you, will guide you. And He's the seal. Kaya may sinasabi kaming term, once saved, always saved. Pag tinanggap niyo ang Panginoong Jesucristo, habang buhay na kayo, may eternal life. Good news ba yun o bad news? Good news. Last question na siguro. Kasi 29 minutes na. Sorry na pa ako, napasarap yung kwentuhan natin. Last question na para hindi masyadong mahaba. Actually, dalawa, sorry. Kung halimbawa, ito yung second to the last question. Kung halimbawa, judgment day na.
So, tinanggap nyo halimbawa si Lord as your one and only Savior. Tapos sa Judgment Day, nakapila tayo. Ako na huli, para madinig ko yung sagot nyo muna. Ako yung huling sasagot. Pagka tinanong tayo ng Panginoon, JJ, bakit kita papapasukin sa karya ng langit? Anong sasagot mo? Kasi naniniwala po ako sa inyo. Yun lang. Okay, how about you, Daphne? Siguro sabihin kong I tried to live my life na in a peaceful and happy way kung saan na pinaniniwalaan ko yung magiging dahilan kung paano ako makakarating doon. Ayun. Okay. Ako na. So siguro, hindi naman sigurado ako ito yung sasagot ko eh. Ngayon, may own answer naman ito. So, tignan nyo lang kung magme-make sense. JB, bakit kita papapasukin dito sa karya ng langit? Lord, hindi po ako deserving. Wala po. May mga ginawa akong tinry akong gawing mabuti, pero hindi kayang bayaran yung mga nagawa kong masama, mali, unworthy po ako. Undeserving. Unrighteous. There was a time, Lord, I'm ungodly. And definitely I'm a sinner. I'm not deserving to enter your kingdom. But because of you, you created the universe, you created the earth, you created us. All things are possible to you. When you said that if I trust you and I put my trust and belief on you, you saved me already. It's all on you. There's nothing in me. Ang naidagdag ko lang doon, Lord, kasalanan ko. Yun lang. But you are going to allow me to enter the kingdom of heaven because you never fail on your promise. And you said so. Not me, but you. Tingnan niyo yung sagot ko. Nagme-make sense? Anong ibig ko sabihin sa sagot ko? Ikaw makapangyarihan, tao ako. Ikaw, Diyos ko, anong gagawin ko? And I want to be with you. Hindi naman pwedeng ikaw yung pumunta sa heaven ko. Heaven mo yun. Nakita niyo yun? Ang pinapakita ko doon is full surrender. And pagka nag-surrender kasi nasa sa Kanya, lahat ng kailangan mo sa mundo bibigay niya. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. So, lahat ng kailangan mo bibigay niya. Sometimes there's wants. Pagka yung wants natin, i-derail tayo at mapapahamak tayo, hindi niya bibigay. Pero minsan yung wants natin, pasok dun sa will niya, at alam niya, mapapabuti tayo, bibigay niya yun. But definitely, whatever you need, whatever I need, He will provide in His perfect timing. So, yung last question ko na to, last na promise na, para makapagkwentuhan na kayo ulit. If our Lord Jesus Christ, sent by God the Father, took your sins, all of your sins from you, are you willing to trust Him that He took your sin from you and paid for it, for everything, for every sins that you committed and you will be committing soon? Would you be able to trust Him and believe on Him? But, before you answer, you can answer it right now, pero, you can also answer it by yourself, sa quiet time, because it's going to be between you and God. If you can see here, I'm not promoting any religion, I'm not promoting any church, I'm not promoting any pope, priest, archbishop, pastor, evangelizers. I'm not promoting myself, but I'm promoting Jesus. Because those things that I've mentioned, priest, church, congregation, denomination, pastor, priest, pope, archbishop, evangelizers, even your parents, even your friends, wouldn't be able to give you eternal life. Totoo hindi. God alone can give us eternal life. So why would I push you to religion instead of pushing you to God? Or at least trying to present God unto you and build a case na pwede niyong investigate. Ngayon, yung question ko is, willing ba kayong tanggapin si Jesus Christ as your Lord God and one and only Savior? You can answer it by now, but you can also speak to yourself later. How about you, JJ? Are you willing? Amen. Thank you. How about you, Daphne? Medyo, so. Anyways, kahit ano naman yung sagot,
hindi ko naman alam yung mga laman ng isip niyo eh. Pangalawa, hindi niyo rin naman alam laman ng isip ko eh. Baka mamaya binubudol ko kayo. Hindi niyo alam baka binubudol ko kayo. So, siguro masasuggest ko, try to investigate if I'm telling the truth. Pangalawa, I'm not asking for anything. I'm not asking for any money. I'm just only asking for a bit of your time, pero nothing more. In a way, there's a chance na nagsasabi ako na totoo. Kasi wala akong benefit. So, I would implore you and I'm going to plead unto you to try to investigate for yourself. Try to look for it, search for it, and try to ponder on it. Check mo tingnan mo, may basis ba yung sinasabi niya? Baka naman wala. Diba? And then, try to prove it to yourself. Siguro yun yung masasabi ko. Anyways, thank you for accepting our Lord Jesus Christ. Can I pray for you both? Closing prayer tayo. Hindi tayo mag-pray. Anyways, let's just close our eyes, bow our heads. By the way, meron kang gustong pag-pray? Prayer requests, for example, health or makatapos ng college or school year or anything. Gusto ko pong mag-basketball sa university next school year. Varsity player? Meron ka ng aim na school? Wala pa po, pero yung sa tingin ko po may connection po kasi ako Arellano or San Sebastian. Okay. Medyo maganda yun. May magagandang school yun. Tapos talagang active sa basketball. How about you, Dap? Siguro po, may family, tapos syempre yung health din nila, tsaka yung makapasok ako sa school na sigurado ako na mamimit ko makukommit ko yung sarili ko sa school. Okay. Dami ko na health. Health ng buong family, tsaka including. Siyempre, basketball player, kailangan maging healthy. So, walang injuries. Kaya sige, pray tayo. Heavenly Father, thank you po dito sa opportunity. Talagang kanina pa ako naghihintay kung saan mo ko dadalhin, sino papakausap mo sa akin. So, maraming salamat sa pagkakataong ito. Hindi po ito aksidente na nandito kami, na pinayagan mo akong abalahin si Daphne at si JJ. Maraming salamat po sa pagpapaintulot mo. Binigyan mo po kami ng time. Pumayag po sila na kunin ko yung konting oras nila. And para i-share yung maganda mong balita po, Panginoon. Pinapanalangin ko lang po na ipuin mo po yung mga puso nila at isip nila. Please allow them to encounter you, to feel your presence, Father God, and for them to be able to know that you're with them and you are just waiting for them to run unto you. And maraming salamat po, Panginoon. And for their lives, specifically kay JJ po, sa studies, and also dun sa career na gusto niya i-pursue. So, pagiging varsity player, possibly, ang main goal naman nun is umabot sa PBA or kung saan man league dito sa Pilipinas. Sana po, guide niyo siya, bigay mo sa kanya yung pinaka-tamang daan para makapunta ron sa pinapangarap niya. Bigyan mo po siya ng malusog na pangangatawan, keep him safe and healthy on whatever he do. Even studies, Father God, para mas maganda, mas smooth yung kalabasan ng pinupursu niya. And praying for his family's health as well. Lahat po sila, Panginoon. Kung may mga karamdaman na hindi alam, kayo na po ang magpagaling, kayo na po ang gumawa ng paraan, Panginoon. At kung financially, baka di naman po sila nag-struggle, pero kung sakali, alam ko naman po na i-bless niyo po sila. And kayo po yung may kapangyarihan at may kakayanan na ipakita sa kanila kung paano sila makaka-recover or paano nila ma-maintain yung good standing financially. So, bless him mightily, Father God. Show your face upon him and keep him and give him peace and rest as well. And for Daphne naman po, Panginoon, sa health ng buong family, including her, tapos po sa studies and dun sa career path, syempre, yung para makapag-commit siya and then maging inline lahat ng plano in your will, Father God, na kung saan mapapabuti si Daphne. Lahat naman po kami, yung plano nyo, mapabuti kami. And just in case, kasi hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan financially, any other financial support na kailangan nila, alam ko po kayo yung gagawa ng paraan. Lahat po ng pangangailangan namin, binibigay nyo naman po. Unang-unang ebidensya, Panginoon, nung gumising kami kaninang umaga, sobrang blessed na kami nun. Thank you for allowing us to be alive. Thank you for giving us a purpose. Maybe this is the purpose for us today, to meet each other and
to ponder on your words, and to get to know you a little bit more. Maraming salamat po. Ngayon, hindi ko po alam yung mga plano ng bawat isa. Pwedeng may lakad pa o pwedeng pauwi na mamaya. Just in case pauwi na or sa time na pauwi na po ang bawat isa, ingatan niyo po yung aming mga hakbang. Keep us safe and bring us home safely. And kayo na po bahala sa lahat. Sa iba pang idea namin na pag-pray. Father God, yung karamihan doon sa prayers namin, worldly prayers. So, not our will, but your will be done, Father God. Maraming salamat po muli. Kami nananalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na aming tagapagligtas. Siya lamang po, wala ng iba. Sa pangalan ng inyong anak na si Yesu Cristo, our Lord Jesus Christ, in His mighty name, we pray. Amen and amen. Amen and amen. Nadalo ako. Pero thank you. Adre, post ko na. Bye-bye.